Paano nga ba ako nakarating ng Czech Republic from Taiwan nang wala akong binayaran? Kung paano yan, pag-usapan natin. Nag-start ako sa Taiwan 2019. Nakakuha ko ng first contract ko which is 3 years. After 2 years, nagkaroon kami ng kakilala or ka-churchmate na naghahanap siya ng mga kakilala na pwedeng ma-deploy sa Czech Republic. So, nung nalaman namin yung information na to, agad naman namin tinanong kung paano. Kasi, nag-meeting kami nun, sinabi niya na agad kung ano yung mga benefits kapag nakapunta kami sa Czech Republic. After ko malaman yung mga information na yun, talagang nag-decide agad kami na mag-try or sumubok na makapag-apply sa Czech. Yung ilan sa mga information na nasabi sa amin ay unang-una, kaya talagang nahook kami is no placement fee siya. So, doon pa lang sa no placement fee talagang may isip mo na malaking advantage siya kasi kung tutusin kapag galing ka sa Taiwan at nag-inquire ka sa mga agencies, siguradong aabot ng 150,000 NT ang gagastusin mo sa mga agency doon. So, doon pa lang talagang nahook na agad kami na makapag-try. Sa mga sumunod na araw, so kami, nagpalista na kaagad kami. At after nun, tuloy-tuloy na agad yung proseso. Hinanapan na agad kami ng requirements. At isa ito sa mga na-amaze ako kasi pagdating sa interview, sobrang dali lang ng interview sa amin. Alam niyo ba mga kabayan, ang sabi lang sa amin, kaya mo bang magbuhat ng 20 kilos? Or may experience ka ba sa pagbubuhat? Ganun lang yung sinabi sa amin. Hindi na sa amin tinanong kung may experience ka ba sa ganung mga skilled works or sa mga ano. Yun lang ang sinabi sa amin. Dahil ayon sa information, ang a-applyan namin ay ang pagiging picker. So, doon hindi mo kailangan ng skilled. Kasi ang pangunahing gagawin lang naman doon is pagbubuhat. So, nung sinabi namin yun, nag-yes lang kami at as long na physically work ka naman, tanggap ka na kagad. So ayun, upon processing, sinabi sa amin na bibigyan kami ng work contract. So sa work contract na yun, syempre, bago kami magkaroon is kailangan namin mag-process ng visa. So, pagdating sa pagpaproseso, syempre, sa una, lahat ng mga gagastusin ay kami muna magbabayad. So ito ang pinaka-hook. Sa lahat ng proseso na binayaran namin from visa to lahat ng application fee, pati ang mga plane ticket, kami ang magbabayad. Pero marerefund ito lahat. Isa pa sa mga natuwa rin ako sa proseso nito is pandemic times to nung nagproseso kami from Taiwan to Czech. So, nung time na yon talaga medyo mahigpit. Pero, nung nag-visa process kami, talagang nagulat kami kasi ang bilis ng proseso niya. As in 1 month lang after namin nag-visa application ay talagang na-approve na agad ang visa namin. So tuloy-tuloy na kaagad, nag-book na agad kami noon. At binook na namin yung pinakamaagang flight agad. At after a month, ayun, nakabiyahe na agad kami sa Czech Republic. So ayun, pagdating namin, maraming nagulat sa process namin kasi usually talaga pag galing kang Taiwan, bukod sa dadaan ka sa agency ay hindi ganun kabilis ang proseso ng visa application. Kaya malaking advantage yung nangyari sa amin kasi direct hire kami. Kumbaga, yung kakilala namin na nagikayat sa amin magkapag-Czech Republic ay meron siyang nakausap na direct employer or direct na Czech local siya na naghahanap talaga ng mga OFWs. So, sa time na yon talagang smooth ang proseso namin. So, pagdating naman namin dito, so after ilang months, pagdating namin dito sa Czech Republic, ay napaka-smooth talaga kasi hindi na kami nag-antay pa ng ilang... Kasi, for your information, sa ibang bansa dito sa Europe, pagdating mo sa isang bansa ay hindi ka agad magkakaroon ng employee card. So, minsan umaabot pa ng ilang months bago ka mag-employee card. Kasi importante yung employee card na yun pag nasa isang bansa ka ng Schengen or Europe. Ayun yung pinaka-permit mo
para makapag-stay ka dito ng long visa. So dahil cross country ako or lumipat lang ako ng ibang bansa, hindi ko maiiwasan or hindi natin maiiwasan na mag-compare sa dalawang bansa na napuntahan natin. So ang isang i-comparison, nung nakarating ako dito sa Czech Republic, marami akong nalaman na information tulad ng hindi ko in-expect or hindi ko alam na pwede pala na kapag nagkaroon ka ng long-term visa dito ay pwede mo na siyang i-renew lang ng i-renew as long na okay ka sa company mo. As long na wala kang problema, meron ditong tinatawag na indefinite period of contract. So sa kontrata na to, as long na wala kang nagagawang major violation sa isang company ay automatic na i-renew ka na nila ng i-renew. So hindi siya kagaya ng sa Taiwan na limited years lang. Meron ka lang 12 years doon at kailangan mo nang umuwi ng Pilipinas. So hindi kagaya dito na unlimited siya as long na meron kang tinatawag na indefinite period of contract. Isa rin sa mga comparison na naisip ko or na nalaman ko is pagdating naman sa pagkakaroon ng permanent residency. Siyempre alam naman natin ang Taiwan, masasabi mong almost impossible magkaroon ng permanent residency doon nang hindi ka nakakapag-asawa ng Chekwa or ng isang local Taiwanese. So pagdating dito, isa sa pinaka-advantage, after 5 years, kailangan mo lang na mag-aral ng A1 at A2 language at magkakaroon ka ng examination for permanent residency, magkakaroon ka na agad nito. Isa pa sa advantage na compare ko sa Taiwan at dito, syempre sa ganda rin ng lugar na to. So kung mapapansin nyo, ang Prague ay isang city sa Europe na tinatawag na Heart of Europe kasi isa siya sa pinaka-touristy na city sa buong Europe. At hindi mo maitatanggi na napakaganda talaga ng lugar na to. So kung mahilig ka sa mga photography or sa mga aesthetic na traveling, talagang magugustuhan mo sa bansa na to. Isa pang comparison, kung mahilig ka rin mag-travel, syempre kapag sa Taiwan ka, naka-base lang ang visa mo or work visa mo sa isang bansa. Pag nandito ka naman sa Czech Republic, magkakaroon ka pag nag-apply ka kasi dito, magkakaroon ka ng visa or tinatawag na Schengen visa. So, isa to sa mga pinaka-powerful na visa sa buong mundo kasi bakit? Kapag naka-Schengen visa ka, ay halos 20 plus countries sa Europe ang pwede mong mapuntahan. Based sa experience ko, nakakapag-travel kami or kapag meron kaming weekend or vacation, pwede ka makapag-travel sa Poland, sa Germany, sa Finland, basta pasok siya sa Schengen countries. So, ayun. So, kung isa kang traveler, sigurado gusto mo yung ganun. Kung iniisip mo na baka mahalang pamasahe, hindi. Kasi dahil magkakalapit lang naman dito. Actually, pwede kang makapag-travel ng land travel lang or sasakay ka lang ng Flixbus. Makakarating ka na sa iba't ibang bansa. So, yan lang muna sa video na to. Sana may natutunan ka sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga real life stories about living in Czech Republic, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat palagi, kabayan.